Walang utang na loob. Kanino? Sa Espanya, pinagkakautangan mo ng iyong edukasyon. Sa kanya mo rin ba natutunan ang iyong edukasyon? Kaso mo ang pinag-uusapan natin dito? Kung sa bagay, tama ka. Totoo, marami akong natutunan sa universidad. Lalo na dito sa mga universidad sa Pilipinas na pinatrak ko ng kanyang mga praile. Natutunan kong hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. El esqueleto actúa como ligadura de los músculos. El psiquismo protege órganos vitales como cualquier imbécil puede responder la pregunta. El cerebro, el corazón, los pulmones. Fernando, suporte aquí enfrente. Tunto, ¿será que? Aquí. Hace este indio tienen menos huesos que Fernando. Esto quiere decir que son superiores a los filipinos. Profesor, si la altura es la única razón por que los españoles se consideran superiores, entonces, ¿por qué España ha perdido algunas de sus colonias donde las ratas no son grandes de la estatura? ¡Impertinente! Noon pa man, ay mahilig din ang bumungga sa pader. Lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Kinalaban mo ang iglesia at ang mga praile. Sila ang nagsalita at utos at ang batas ng Pilipinas. Isa akong manunulat. Kalaban ko ang lahat, pati ang sarili ko. Pero sa pagsusulat mo, ang pinakita mo lamang ay panig yung mga Pilipino. Paano naman ang panig ng mga praile at ng mga Kastila? Eh di, magsulat din sila. Kung gusto nilang marinig ang panig nila. Hindi ba responsibilidad ng manunulat ang sulat ang katotohanan? Kanino man itong panig? Progreso ang ginawa mo ay hindi arte, hindi propaganda. Ayon sa Consuelo de Centura, ang kinalaban ng iyong nobela ay ang gobyerno, ang reliyon, ang mga Kastilang kawani na katarungan at ang karangalan ng Espanya. Napakarami ko naman sinalaban. Kaya, minabuti nilang ipagbawal ang pag-imprinta at pagbenta ng mga libro mo sa buong Pilipinas. Lahat ng bagay na isinulat ko ay nakaugat sa katotohanan. Sa mga bagay na isulat ko ay matatagpuan ng mga Pilipino ang kanilang mga sarili. Ang kanilang kasaysayan sa lipas ng 10 taon. Grabe ang baho. Di ko na matagalan ng amoy. Bakit kasi tila patay na, pinapahukay pa eh. Inutusan tayo ni Padre Damaso upang ilipat ito sa ibang libingan. Ha? Sino ba ito? Isa rang mamamating tao. Pero ang sabi-sabi, ang taong ito'y isang matapat, marangal at may pananalig sa Diyos at may kaisa-isa pang anak na pinag-aaral sa Europa. Ganun ba? Baka magbalik ang kanyang anak. Baka sa atin hanapin ang bangkay ng kanyang ama.
Bahala na. Lumayo kayo kung ayaw niyong madamay. Ang paring ito ay malugod na tinanggap ng aking ama sa kanyang tahanan. Pinakain at itinuring na kaibigan. Ano ang iginanti nito? Siniraan nito ang aking ama. Ginamit nito ang lahat ng kapangyarihan upang ang aking amay makulong. Hindi nagtagal, siya'y namatay sa kulungan. Hindi pa ito nakontento sa ganon. Pinahukay pa nito ang bangkay ng aking ama sa sementeryo at anak ang hindi magagalit. Gamitin mo man ang pangalang simbahan at dapat ka nang mamatay. Maawa ka. Tulong nila, pinatay nila, itinapon. Ganyan ang ginawa ng sa karangalan at kasaysayan. Hindi naman ganun kasama, Senyor Rizal. Ilang taon ka na ba dito sa Pilipinas? Bakit? Pareha ba mayroon kang ayaw makita? Ano ba ng karapatan na magsulat ng ganong sinusulat mo? Naranasan ko ng lahat again. Nawala na ako ng asawa at anak. Ng karangalan at kalayaan. Itinapon nila ako. Niloko nila ako. Pinagsaksinan. Kaya ba feeling superior ka? Dahil nagdahan ka na sa kahirapan? Ang hinihingi namin ay ang pagkapantay-pantay. Isang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at gawaing sipiko. Makilala ang Pilipino bilang pantay-pantay sa mga Kastila. 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리하면 까리해 알랑가 몰라 we like party해 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 패기 똘끼 멋쟁이 마리아 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 마리아 Damn girl you so fucking sexy I'm a motherfucker gentleman I'm a motherfucker gentleman I'm a motherfucker gentleman 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 빨리 와서 난리네 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해 있잖아 마리아 너의 머리 허리 다리 종아리 마리아 feeling good yeah 마리아 아주 그냥 헉소리 나게 마리아 damn girl I'm a party mafia I'm a motherfucker gentleman